Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, yung bagong unit na i-share in the feature ko sa inyo is DA64V Semi-Wagon Automatic 4x4 Turbo. Yan. So tapusin niyo po yung video na to mga boss para malaman po ninyo yung kabuuang details and price ng ating unit. At sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan, so DA64V, automatic 4x4, semi-wagon, captain seat, RO6A engine, turbo po yung makina niya. So, isa-isahin po natin mga boss kung ano yung mga accessories and kabuang package po ng unit na ito. So, tapusin nyo na lang po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuang presyo po ng ganitong setup. Ayan. So, shoutout po kay Sir Lester Mark Buena Obra all the way from Luzon. So, see you po boss sa delivery ng ating unit. So, ano-ano nga ba yung mga andito sa setup na ito? So, una-una po mga boss, syempre hindi po talaga yan madalas nawawala yung wrap around tint natin. So, sa wrap around tint naman natin, syempre alam nyo na yan. Magic tint sa harap, medium tint, super black, and sa back door po is medium black. So, ganyan po yung pinaka best setup ng ating tint, lalo na po sa mga may problema sa paningin. So, kahit gabi po mga boss, yung ating magic tint is malinaw pa rin. So, malaking tulong na rin po yan, lalo na po pagka-araw, meron tayong heat rejection. So, aside from that mga boss, meron pong pina-add si Sir na steel bumpers. So, meron po tayong mga options ng ating mga design sa steel bumpers, but ito po yung napili ni Sir na design ng ating steel bumper. Ayan. So aside from that, meron din po siyang pina-add na fog lamp. So yung fog lamp po natin mga boss is LED. So meron po tayong dalawang choices pagka nagpa-add tayo ng fog lamp. So meron pong direct sa bumper, meron din po yung may frame made of fiber. Ayan. So kapag ka meron namang frame na made of fiber, mas may kamahalan po siya konti. So, ganyan po yung pinili. For me, mas mas malinis talaga kapag ka ganyan. Wala siya masyadong mga abubots sa body niya. So, wala po silang pina-add na rims and tires. So, I don't know kung sila na lang yung bibili sa Luzon para mas ma-visualize nila, ma-test fit nila yung kanilang gustong mugs. So, ayun po mga boss, para po talaga sa akin pagka ganitong setup, kahit gaano po kadami nating accessories, kung wala po siyang mugs o yung madalas tinatawag natin na sapatos, kulang pa rin po kung ikukumpara natin sa walang accessories but may nakakabit na mugs, bumuporma and umaangas talaga yung unit. So, alam ko naman sila sir, may balak talaga silang lagyan nito ng rims. But sa tingin ko, mas trip nila na sila na lang yung magpalagay doon pagdating ng unit sa Luzon para mas ma-visualize nila kung babagay ba talaga and ano yung pinaka best na color and design para sa ganitong color na body color niya, which is mint green. And ayun nga, dito po sa KMJL Surplus Trading mga boss, lahat po ng gusto ninyo, request, kung ano po yung mga gusto nyong mangyari. If gusto nyo ba, kayo na lang bumili ng mug sa labas, kayo na lang magpatint, depende na lang talaga yan mga boss. Lahat po ng gusto nyo masusunod. Ayan. So isa-isahin natin kung ano yung nasa interior niya mga boss. So interior niya mga boss, wala po silang masyadong pinalagay like upholstery, ceiling upholstery, matting, wala po. So all stock po yung interior niya, maliban lang po dun sa ating dash camera and ating 7 inches stereo. Ayan. So, since turbo po yung unit natin, kapag ka semi-wagon po na DA64V, kapag ka turbo po yung makina natin mga boss, automatically, lahat po yan is power window. So, front and rear, power window po yan. So, kapag ka ng turbo naman, harap lang po yung ating power window, but power mirror and auto fold naman po. So, pinagkaiba din ng captain seat sa 64 and DA17, yung harap po ng upuan ng ating DA64 pag captain seat is meron po siyang armrest. So kung DA17B naman mga boss is wala po siyang armrest. And then sa likod naman,
pareha sila merong armrest, but pinagkaiba ni 64 kay 17, meron siyang cup holder dito or lagayan ng mga cup. So si DA17 naman flat lang, wala po siyang cup holder. So almost same po sila ng power window switch sa likod ni DA17. Ganyan din po yung setup niya. And syempre kapag ka semi-wagon po ng DA17, katulad din po sa 64, meron din po silang fabric dito. So hindi na po yan pinipinturahan. So same as sa wagon mga boss, meron din pong fabric dito sa door pads ang ating wagon. So kapag ka naman DA64V na captain seat but not non-turbo, plastic lang po yung dito niya. So wala po siyang fabric, and kapag ka non-turbo, dalawa lang po yung kanyang power window, hindi po kasama sa likod. So another one, kapag ka-apat po yung ganito mga boss, para mas madaling mas madali natin intindihin. Kapag ka po apat po yung switch ng power window, automatically turbo and fabric naman yung ating door pads. So kapag ka naman dalawa lang yung power window, harap lang, automatically mga boss, non-turbo po yan and plastic po yung dito niya. So hindi po siya fabric. Yan. So kulang pa din pala ito ng tawag niyan, original na matting. Since wala naman silang pina-add na brand new, so lalagyan natin ito ng surplus, yung rubberized na Japan surplus na matting. Ayan. So interior mga boss, meron po siyang pinalagay na touchscreen stereo with backing camera. 7 inches po yan. Meron na po siyang Bluetooth. Ano pa ba? Auxiliary, USB. Meron na siyang FM. And syempre meron po siyang backing camera. So meron din po siyang nilagay na tawag niyan, dash camera. So yung dash camera naman natin mga boss is dalawa yung kanyang camera. Meron po siyang recording sa harap and sa likod. So aside from that, meron din po, syempre hindi naman talaga nawawala tong ating water temperature gauge. So yung water temp natin mga boss is analog. So ito po yung pinaka best na water temperature based po sa aming mga na-experience na iba-ibang klaseng water temp. So converted po ito mga boss using secondary gearbox. Wala po tayong unit dito sa KMJL na walang ginagamit na secondary gearbox or yung mga iba-ibang klaseng conversion. Nag-i-stick po tayo dito sa ating secondary gearbox conversion or mas sikat sa tinatawag ditong baki-baki. So ayan, yung shifter naman ng DA64, hindi naman siya kailangan i-convert. So meron din pong mga nagko-comment sa ating YouTube channel na bakit daw yung ating mga DA64 is hindi daw na-convert yung shifter. So kung ating papansinin mga boss, yung pwesto po ng shifter ng ating DA64 is almost nasa gitna talaga. So for me, pasok pa rin po siya sa standard ng pwesto po niya. So di tulad nung sa Tiptronic nga na hanggang dito po yung ating shifter. So kailangan talaga siyang i-convert. So eto naman, para mas malinis and wala masyadong nagalaw dito sa center, hindi na kino-convert yung ating DA64 na shifter. So as is po yan sila, pinipinturahan lang natin. So kinagandahan din ng interior ng mga semi-wagon mga boss, mapa-turbo or non-turbo, pareha sila ng wagon. So si wagon naman and si semi-wagon is meron po silang mga plastic pads dito sa flooring. So si ordinary naman, rekta po siya bakal. So naka-body color na lang po yan sa back sa ating body color and yung ating flooring. So kapag ka semi-wagon mga boss, meron po silang original na plastic pad sa flooring hanggang dito sa lagayan ng mga tools. So ito yung design ng ating steel bumper sa likod. Ito yung pinili ni Sir Lester Mark Buenaobra. And ito din po yung ating camera ng ating backing camera and camera din po ng recording sa ating dash camera. Ayan. So kasama na rin po dyan is yung ating original rain visor. So alam ko naman mga boss, lalagyan talaga to ng mags. So nanginayang lang ako kasi nga hindi natin masasama sa video kasi hindi natin alam kailan to lalagyan nila sir. But I know naman
marunong din silang tumingin ng unit. So para sa akin, yung bagay sa mga ganitong color is yung white na mugs. So depende na lang din sa trip and taste natin. So meron tayong mga example sa mga medyo ganitong kulay kung ano yung itsura nila kapag naka-white yung mugs. So may contrast kasi talaga sila kung white yung ilalagay dito. Sa example ko lang, eto malapit to mint green din to. So nilagyan natin ng white na mugs. So bumagay. Eto naman kay Sir Chin sa Zamboanga. So mint green din siya, ibang shading lang. So nilagyan din ng white na mugs. So ayan. Imagine na lang natin mga boss na yung unit na to is naka-install or may nakalagay na puting mugs. So babagay talaga. So kahit ako naman sobrang excited kung anong kalalabasan nito after ma-release natin yung unit, and sigurado ako hindi naman naabot na isang buwan naka-mugs na tong unit na to. So hopefully si Sir Lester Mark magsasend din ng pictures sa atin kapag may brand yung mugs na ito, para naman malaman natin kung ano yung kinalabasan kapag yung ganitong setup is naka-mugs na. So para din po sa ating mga prospect buyer, meron din po silang magiging idea sa ganitong setup. So kasama na rin po dyan mga boss yung ating heavy PMS. Of course, hindi po yan pwede na hindi kasama. So meron po siyang change oil, change ATF, change gear oil, cleaning ng throttle body, intake, mga sensors, spark plugs, lahat-lahat na po yan mga boss. Pati under chassis, brake pads, brake shoe, mga bushings, cooling system naman natin, yung ating radiator cap, thermostat, T-cap, ayan mga boss, coolant, kasama na po yan lahat sa ating package. So presyo tayo agad mga boss, yung kabuang package po ng ganitong unit mga boss is umabot lamang po ng 264,000 pesos. So medyo mura talaga yung ating mga DA64 since mas demand talaga ngayon yung ating DA17V. And kung sa budget naman yung pag-uusapan, budget wise mga boss, mas praktikalan itong ating DA64V. So yung mindset kasi ng mga tao ngayon, sobrang daming naririnig na mga advantage sa mga DA17 units, which is totoo naman. But for me naman, kung maingat lang talaga tayo sa unit, maalaga, nagme-maintenance, so walang problema si DA64V. Depende na lang din mga boss sa standards natin, and kung tawag niyan, kung nagiging kontento tayo kung anong meron kay DA64V. So dun po talaga yan nagmamatter. Ayan. So ulitin ko lang mga boss, DA64V automatic 4x4 semi-wagon, K6A engine, turbo, all power, ganitong setup po mga boss is umabot lamang po ng 264,000 pesos. Bukod pa po dyan yung ating door-to-door delivery. So sa mga Luzon buyers natin dyan mga boss, yung ating shipping po is nagdedepende kung saang lugar po kayo. So pag-usapan na lang natin yung shipping fee, message na lang din po kayo sa amin. So maraming salamat po mga boss, and see you po sa ating next vlog. And sa mga Luzon buyers natin dyan mga boss, message na lang po kayo sa ating Facebook page na KMJL Surplus Trading. And minsan po kasi mga boss, sobrang busy ng ating Facebook page. So pwede din po kayong rumekta sa aking personal account. Yung nakikita nyo sa screen, Kim Luis Busalia, and also to my partner na si Kitty Cat G. And pwede din po kayong rumektang tawag sa aking smart number 0999-880-2420. So pwede ko po kayong bigyan ng quotation ng inyong mga gustong unit, accessories package, pwede ko po kayong bigyan mga boss. And sa shipping fee naman, pag-usapan na lang natin yan kung saang area po kayo. So nagdedepende po yung ating shipping fee, and depende din po sa batch ng ating delivery. Kung mas madami po tayong unit na may deliver, mas the more pong bababa yung costing ng ating door-to-door delivery kasi nade-divide natin yung expenses. So ayan po mga boss, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading, and mabuhay po kayo.